Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto, pag-usapan lang po natin itong ginawang pag-reject po ni Senator Tito Soto sa request ni Senator Marcoleta na gawing witness itong mag-asawang Diskaya. Kasi nung first day ng Senate hearing, sinabi ni Marcoleta na kung hindi magsasalita itong mga itong mga kontratista na kung sino-sino yung mga nakinabang doon sa flood control scam ng DPWH, sila lang yung masisisi, sila lang yung makakasuhan, sila lang yung makukulong at the same time mapipraise yung kanilang mga asset. Kaya kung mapapansin nyo, doon sa pangalawang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, kumanta na po yung Diskaya at inilaglag nga yung mga DPWH official pati yung mga congressman. Ngayon, dahil doon, ni-recommend ni Senator Marcoleta na maging witness yung Diskaya para kahit papaano madagdagan pa yung mga pwedeng kumanta na kontratista dahil makikita nila na pinoproteksyonan itong mga magsasalita o magwi-witness para ituro yung mga dapat nang ituro. Ngayon, bago mangyari yung pag-request ni Senator Marcoleta, hiniram muna ng House of Representatives yung 15 kontratista na pinangalanan ni Bongbong Marcos para, alam nyo, gisahin sa Kongreso kung totoo o kung ano pa yung mga nalalaman nila. Pero napunta yung naging topic kay Diskaya. At doon ginigiba yung kanilang mga statement kasi walang pinangalan ng mga senador na nakinabang dun sa flood control project. At the same time, yung pagdawit ng mga Diskaya kay Saldico at kay Martin Romualdez. Ngayon, after nung House of Representatives na hearing sa flood control, nagkaroon ng rigo doon sa Senado at yun nga, napalitan si Chis Escudero bilang Senate President. Napalitan din si Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. So hindi umabot yung request niya na mapirmahan ni Chis Escudero para maging witness, para may padala kay Secretary Boying Remulla para maging witness yung Diskaya. Dahil doon, yung pinaka-report niya, ang dapat pumirma si Senator Tito Soto dahil siya na yung bagong Senate President, ni-reject yung request niya na maging witness yung mga Diskaya. So ito, alamin natin, ano ba yung naging rason? Bakit ni-reject ni Senator Tito Soto yung request ni Marcoleta na maging witness itong mga Diskaya? So ito, panoorin nyo at pakinggan ko ano yung naging rason niya. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin at pakinggan ninyo kung ano yung rason ni Senator Tito Soto sa pag-reject doon sa request ni Senator Marcoleta. Yes, sir. Marami po kaming tanong pero unahin ko na po yung hindi ninyo pagpirma doon sa request ni Senator Marcoleta para gawing testigo ang mga Diskaya. Kumbaga parang sila state witness. Ano po? Bakit po? Well, una sa lahat, pinadala sa akin dito yung sulat nung Lunes gabi. At dito sa sulat na to, yung nga sinasabi niya na ginagawang state witness. Itong i-recommend namin na state witness kay Secretary Remulla, Secretary Boying Remulla. So, ang sa akin, ang punto ko is, una, narinig ko si Secretary Remulla, meron tungkol sa kay Sara and Curly Diskaya. Only witnesses are only if they meet the conditions set under the law, including the return of funds that they have allegedly gained from Republic Act 6981 yun eh. And how much are we talking about, SP? Mga magkano naman yun? Naku, aalamin pa natin yun. Oo. Ito na naman. So, base rito sa sinabi ni Senator Tito Soto, nakinig lang siya sa sinabi ni Boying Remulla na kailangan daw munang magbalik ng pera dahil isa daw sa mga requirements yun para maging state witness yung mga Diskaya. Siyempre, kung tatanungin nga naman kung gaano kalaki yung dapat isoli nila, kailangan bang
kumbaga i-audit kung magkano ba talaga yung nakulimbat nila. Sabihin natin for the sake of argument sa lang dahil nga parte sila doon sa naging korupsyon ng flood control. So sinasabi nga ni Remulla daw, nakinig lang si Tito Sotto doon sa recommendation o sa sinasabi ni Boying Remulla na hindi man lang siya nag-research. Kung totoo ba yung sinasabi ni Boying Remulla na kailangan mo nang magbalik ng kayamanan o ng pera yung mga diskaya bago sila maging state witness. Kaya dito binoljak ni Topacio itong si Boying Remulla dahil mali-mali pala yung sinasabi niya na meron na kumbaga parang dating dito nagdagdag lang ng requirement si Boying Remulla para hindi maging witness yung mga diskaya. So ito panoorin, pakinggan ninyo si Attorney Ferdinand Topacio kung ano ba yung tamang mga requirements o procedure para maging witness ang isang tao. So ito panoorin po ninyo. Ito na naman, nag-invento na naman ng batas itong si Primo Boying Remulla. Sabi niya, pwede daw maging state witness ang mga diskaya kung ibabalik nila yung ninakaw daw nila. Bakit may presumption na ninakaw? Grabe. Alam nyo, Judgmental na. hindi, ganito, hindi lang sa judgmental. Opo. Wala po sa batas eh. Unang-una, yun pong presumption na kapag ang iyong sweldo, ay ang iyong yaman ay sobra sa iyong sweldo and therefore ill-gotten, not only pertains to public officials. Hindi po kasama diyan ang private. Ngayon, eto po yan, Mr. Justice Secretary. Ang hirap kasi talaga na ang Justice Secretary mo hindi nakakita ng loob ng courtroom. Mr. Justice Secretary, wala pong batas na nagsasabing bago ka mag-state witness, ay kailangan magbalik ka muna ng pera, i-audit muna yung yaman mo. Wala po. Ito po Primo Boying, nasa Rules of Court po, nasa Rule 119, ito lamang po ang requirements para maging state witness. Number 1, absolute necessity. Ibig sabihin, hindi mo mako-convict yung isang akusado kung wala yung testimonya ng taong gagawing state witness. Ayun. In this case, nag-a-apply. Kasi kung hindi magsasalita sina Diskaya, hindi mo mako-convict yung mga sa DPWH at saka mga congressmen na nanghihingi. Di ba? Number 2, not the most guilty. Ito nga, pinalitan na to eh. Dati, ang provision ay least guilty. Pinaka hindi guilty. Opo. Kasi guilty rin eh. Opo. Ngayon, ginawa ng not the most guilty, hindi sila ang pinaka-guilty. Pasok din dahil ang pinaka-guilty dyan, yung mga congressmen at saka yung mga public officials na nanghihingi. Kung binigyan man sila, di ba, in-explain na nila, napilitan po kami, otherwise, walang projects. Okay. Substantial corroboration, may iba pang ebidensya na nagpapatunay doon sa kanilang sinasabi. Di ba may sinasabi na nga mga insertion? Meron po tayong pwedeng i-produce na mga ebidensya, naghihintay na lang, mga testigo na nagsasabing talagang binibigyan ang mga kongresista. Number 4, wala nang ibang testigo kundi sila na ganun ang nature ng testimonya. At Mr. Justice Secretary, wala po. Sinuyod ko na, baka nga kako tama kayo eh. Baka nakachamba kayo. Hindi pala. Baka tama kayo. Sinuyod ko yung Rule 119. Wala pong. So yun, base rito kay Atty. Topacio, wala pong ganung batas or walang ganung rules na kailangan munang magsauli ng pera bago maging state witness. So, ibig sabihin, itong si Boying Remulla, ayaw lang na maging witness yung mga diskaya, kahit si Senator Tito Sotto, ayaw lang nilang maging witness yung mga diskaya kasi walang involvement yung mga Duterte. Yun yung isa sa pinakamalinaw doon. What if kasi may binanggit si Diskaya na Duterte na sangkot doon sa flood control project scam ng DPWH, ganito kaya ang sasabihin nila na hindi pwedeng maging state witness ang mga Diskaya? So, dahil lang doon, dahil nga puro congressman, at the same time, si Saldico, si Romualdez nabanggit ng mga Diskaya doon sa mga di umano na tumatanggap daw nga ng kickback sa gobyerno sa flood control,
ni-reject yung request ni Marcoleta para maging state witness kasi kailangan daw munang magbalik ng pera. So, malinaw na malinaw, pasok ang mga Diskaya doon sa pagiging witness kasi nga, kumbaga, hindi naman sila yung pinaka-guilty, di ba? Kasi, kumbaga, kung titingnan mo, latak na lang yung nakuha nila eh. Kasi ang pinaka-kumita ng malaki yung ulo ng buhaya. Pangalawa, yung tiyan ng buhaya. Ngayon, yung tinae ng buhaya, yun na lang yung pinagpaparti-partihan ng mga kontratista. Kaya pasok sila doon. At the same time, may mga hawak pang ebidensya, yung mga Diskaya, may mga ledger daw sila na hindi pa naman naisa sa publiko o hindi pa man nakikita ng mga senador o ng congressman. Pero nireject kagad ni Remulla at ni Tito Soto. Ngayon, para malaman natin kung totoo bang may balitang ni-reject ni Boying Remulla yung request ng mga Diskaya, ito panoorin po natin para malaman natin kung totoo ba talagang merong balita na ni-reject ni Boying Remulla yung request ni Senator Marcoleta. So ito, panoorin po ninyo. Iginiit ni Justice Secretary Boying Remulla na kailangang ibalik muna ng mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya ang ill-gotten funds kung mayroon man bago sila mai-consider bilang state witness sa investigasyon ng malawakang korupsyon sa flood control projects. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, isinapubliko ng mag-asawang Diskaya ang pangalan ng ilang kongresista, kanilang staff at mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na umano'y sangkot sa katiwalian. Nagpahayag din ng mag-asawa ng kahandaang makipagtulungan sa Senado sa isinasagawang investigasyon. Ayon kay Remulla, kung meron silang nakukuhang perang hindi dapat ay isauli nila ito sa Republika bago pa ma-consider para sa immunity. Dagdag pa ng kalihim, bumubuo na ang Department of Justice ng isang forensic accounting team sa ilalim ng National Bureau of Investigation. So yun, yun yung balita na sinasabi nga daw na sinabi daw ni Boying Remulla na kailangan munang magbalik ng pera yung mga Diskaya bago sila maging witness. Ngayon, nagtanong-tanong din tayo, lalo na kay ChatGPT, kung totoo bang merong rules or merong provision doon sa RA 6981, binanggit yan ni Senator Tito Soto, kung kailangan bang magsuoli muna ng pera bago maging state witness. Pero sinabi na nga ni Topacio, wala, pero nag-research pa rin po tayo para sigurado nating totoo yung sinasabi ni Attorney Topacio. Ngayon, sabi dito ni ChatGPT, sa RA 6981, it itself does not contain a rule requiring the return of ill-gotten wealth. So wala talagang ganun. Ngayon, sabi dito, its focus is on the witness protection, not on asset recovery. So, dahil nga nagbanggit na ng pangalan yung mga Diskaya, siyempre nanganganib na yung buhay nila dahil mga politiko yung pinangalanan nila. At alam natin na kapag ganun naging sitwasyon, malalagay na sa alanganin yung buhay ng pamilya mo, sarili mo. So, siyempre, andun na yung fear na pwedeng may mangyaring hindi maganda. Ngayon, sabi pa rito, however, it allows the state witnesses to be discharged from criminal liability in exchange for truthful testimony. So, pwede daw na ma-absuelto rin sila, depende rin sa kung ano yung mga ilalahad pa nilang mga statement, di ba? Para patutuhanan yung mga aligasyon nila na talagang may tinatanggap yung mga mambabatas na kumikita sa flood control na yan. So, malinaw na malinaw dito na talagang walang ganung rules pagdating sa pagiging witness. So, ang kailangan lang patutuhanan lang ng mga nag-a-apply na witness na sapat yung kanilang nalalaman provided na mga ebidensya. Ngayon, kung yung Secretary of Justice tsaka yung Senate President ni-reject na yung pagiging witness ng mga Diskaya, siyempre ang presidente ganun din, ni-reject din niya. Akala ko ba na ang habol niya is katotohanan para mapanagot yung mga may kasalanan dito sa flood control project? Bakit ganito? Kahit ang presidente
parang hindi rin siya naniniwala agad. Kumbaga rito, meron na agad siyang conclusion na hindi totoo yung sinasabi ng mga Diskaya. So ito, panoorin po natin. Morning, sir. Yesterday at the Senate hearing, Mr. Diskaya floated House Speaker Martin Romualdez' name. He wasn't one of the congressmen allegedly directly involved po, but he was linked to one of those in the list, Mr. Congressman Marvin Vilio. What was your reaction upon hearing this po? Alam mo, kaming lahat suffer from that, sasabihin, utos ni Presidente, utos ni Secretary, utos ni ganto. Tapos, hindi naman totoo. Kaya, we'll have to look. Kung totoo, di may problema na talagang inutos. Pero hindi, ang nakikita ko, we are all of us who are in high positions of high offices in government, all of us suffer that. Akala ko approve mo eh. Wala akong alam dyan. Sabi ni ganito, ikaw daw mga nagpa-approve nito. Sasabihin mo, hindi, wala akong alam dyan. Alam naman ninyo yan. Nina-name drop lahat. Pagpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, tignan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin. So lahat yung 1,000 na yun, malapit sa akin. Di ba? So people have to be more careful. At wag silang masyadong gullible. But again, it's something that all of us who are in high office. Kung titingnan mo rito sa sinasabi ni Bongbong Marcos, may punto nga naman. Yung pag-name drop, talaga nagiging kalakaran sa gobyerno. Pero pagdating dito kasi kay Diskaya, nakalimutan niya, may hawak na ledger itong si Diskaya at humihingi ng tulong sa kanya para maproteksyonan, para mabanggit niya pa kung sino-sino pa. Kumbaga lahat ng nalalaman niya, maibigay niya na. Kaya nga ang lakas ng loob niya doon sa House of Representatives na panindigan yung kanyang statement, yung kanyang affidavit, yung kanyang sworn statement. Dahil iniisip niya, tutulungan siya ng presidente dahil gustong malaman ni Bongbong Marcos kung sino-sino yung mga dapat managot dito sa issue ng flood control. Ngayon, sabi ko nga kanina what if may mga Duterteng involved dito sa flood control na to? Ganto rin kaya yung magiging statement nito ni Bongbong Marcos? Ganto rin kaya yung magiging statement ni Boying Remulla at ni Senator Tito Soto? Kasi pagdating sa mga witness, lalo na kung magtuturo sa mga Duterte, ganito sila mag-handle. So ito, panoorin po ninyo kung paano mag-handle ng pagiging witness itong si Boying Remulla kapag ito ay nakakabit o magtuturo sa mga Duterte. We will protect the witnesses. Whatever it takes to protect the witnesses, we will do. Because the prosecution will rely on these witnesses to prove their case. Up to hanggang sa na-inform? Hindi, hanggang dito lang sa Pilipinas, siyempre pakitingtong kanila na yan. Pero habang nandito yan, it's also our obligation to help them. So yun, pagdating sa mga witness na magtuturo kay Pangulong Duterte o sa mga Duterte, tutulungan nila yan at all cost, whatever it takes, sabi nga ni Secretary Boying Remulla. Pero dahil ang tinuturo ng mga Diskaya, nabanggit yung pinsan ni Bongbong Marcos na si Martin Romualdez, kailangan muna magbalik ng pera ang mga Diskaya bago sila maging witness. So, napaka-imposible mangyari muna sa ngayon. Napakahirap po muna mangyari yun kasi kailangan munang patunayan na yung kinita ng mga Diskaya is galing talaga doon sa maanumalyang mga flood control project at hihiring pa yan. So, ano yung ibabalik ng mga Diskaya bago sila maging witness? Imposible naman mag-voluntary yung mga Diskaya na ibigay yung kanilang kayamanan para maging witness. So, yan ang aabangan natin sa mga susunod na araw. Kasi sabi ni Ping Lacson, since siya na yung bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, titimbangin niya muna yung magiging statement ng mga Diskaya sa mga susunod na hearing. At doon siya magbabase kung ito papasa sa kanya bilang state witness kasi medyo nagbabago ng statement si Diskaya dahil pagdating sa House of Representatives, medyo kumambyo ng kaunti. Although tama naman yung sinabi niya kasi sabi niya,
hindi naman niya direktang nakatransaksyon si Romualdez at si Saldico, bagkos nini-name drop lang, ginagamit yung pangalan para kumubra. So, pero siyempre, i-assume mo na kumbaga, yung utos na yun ay galing sa taas dahil yun ang sinabi nung nasa baba. Kaya yan po yung aantayin natin sa susunod na hearing kung papasa kay Senator Ping Lacson yung mga ilalabas pa ng mga diskaya na ebidensya na magtuturo dun sa mga kongresista. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.